Magandang oras po. Magandang oras sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel. Ito po ang aking bato na ipapakita sa inyo na mutya po ito ng ipo-ipo. At ang napakalakas po sa aura nito ay 3 pikong ipo-ipo ang kanyang hitsura. Yan. 3 pikong ipo-ipo. Napakalakas po ang aura nitong mutya niya. Ito'y nakukuha ko ito sa ipo-ipo. Ito'y bumagsak sa lupa at nakuha ko. Kaya ito po ang aking nakuha na mutya ng ipo-ipo. Ayan. Nakuha ko po ito araw po ng Friday. Bumagsak siya dito sa aming lupa. Pagbagsak niya, nabutas po yung lupa. Pagkabutas sa lupa, ito po ang aking nakikita. Ipo-ipo. Ayan. Ang forma niya sa aking pagkuha, ganun. Pag ganun po yung forma. Bumagsak. Tapos nabutas yung lupa, tapos pagkuha ko nito, ayan po ang itsura na aking napulot. Ayan. Ang gamit po sa ipo-ipo ay maganda ito sa panipas. Proteksyon ito sa mga kulam, barang, daot, hilo. Proteksyon sa kahit sa mga bala, patalim. Pangkalahatan itong ipo-ipo. Ayan. Buhay na buhay po ang ating mutya ng ipo-ipo. Ayan po yung itsura sa mutya. Ang ipo-ipo kasi bihira yan makakuha ka ng mutya niya. Karamihan makuha mo yung ipo-ipo o minsan makikita mo yan, malakas yung hangin. Tapos nagbubuhat po yan sila ng mutya, yung mga malalakas na hangin na papaikot na ipo-ipo. Tapos bumagsak po yan sa lupa. Buhat ng kanyang pagbubuhat ng mga bato, kahoy, kahit ano pa. Tapos malakas yung pressure niya, bumagsak yan. Kahit sa kahoy yan, makabali yan ng kahoy. Kahit sa bahay yan, kaya yan gibain yung malalaking mga bahay at malalaking building kapag malaki talaga yung ipo-ipo. Malaki yung ikot ng hangin ng ipo-ipo. Pero karamihan yan, magpapakita yung ipo-ipo kapag may paparating na bagyo. Pero bihira ka rin makakita ng mutya ng ipo-ipo kapag hindi ka bigyan, ay hindi mo talaga makukuha yan. Marami din ang hugis ng ipo-ipo. Minsan may oblong, may triangle, may square. Depende yan sa kanyang forma, sa kanyang pagbuhat ng bato. Kasi yung lakas kasi ng ipo-ipo, kaya yan magbuhat ng napakabigat na mga bagay. Kaya yung mga birtud niya katulad nito, tumigas siya sa sobrang lakas ng pressure ng ikot. Kaya pagbagsak sa lupa, wasak yung lupa. Kaya kung makuha mo yung mutya niya, swerte ka. Dahil nga kapag madala mo ito, malakas yung katawan mo. Ang paggamit ito, ibabad mo ito sa tubig, inumin mo. Sa tuwing Friday ka lang magamit nito ng pagbabad sa tubig para maigamit mo ito sa panggagamot. Yung panggagamot kasi ay marami yan. Marami. Pwede mo magamot ng mga karamdaman ng katawan ng tao. Yung mga natamaan ng barang, kulam, hilo. Ayan, kung may mga patalim na mga ginagamit na baril, may time din ito ay tatalab sa iyo. Basta yung paniniwala mo
ay malakas talaga sa paniniwala. Dahil ang pagpaniwala natin, yan ang nagbibigay kaligtasan sa atin. Ayan. Pero hindi naman pwede na wala kang gamitin na mutya kapag ikaw ay magdala ng mga agimat na halimbawa ikay magdarasal na magaling yung tao. Hindi yan tatalab kapag wala kang mutya. Kailangan yung dasal mo, mayroon din yang mutya. Kasi balance yan, material and spiritual. Ang material yung mutya, ang spiritual yung ating panalangin o yung ating dasal. Kaya balance yan, material and spiritual equals balance. Kasi kapag spiritual ang lahat, wala kang ginamit na material, hindi mo yan magamit yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit nga yung si Moses, sa panahon ni Moses, gumamit siya ng tungkod para mahati niya yung dagat. Pero tinawag niya yung Diyos, pagtawag niya sa Diyos at ginamit niya yung tungkod kaya na hiwa yung dagat, nahati. Ganon rin sa ating paniniwala sa mga mutya. Kapag may mutya ka, tapos may panalangin ka pa na kung ano ang dapat mong gawin, tatalab agad po yan. Pero hindi porket meron ka nito, ipagyabang mo na. Tapos kung meron ka, ipakita-kita mo na kahit kanino at sabihin mo na kung ano kang klaseng pagkatao. Huwag po ganun kasi lahat ng kapangyarihan na binigay sa atin ay may hangganan po yan. Kaya kailangan natin magdasal araw-araw, time-time ang ating pagdarasal at maghingi tayo ng kapatawaran araw-araw sa ating Panginoon. Kasi yung panalangin araw-araw at makapagkumbaba ka na tao, araw-araw ka manalangin, yung grasya ng Espiritu ay palaging tumutulong sa iyo. Kaya yan ang utos ng ating Panginoon na mapagkumbaba ka para yung kanyang kaharian o yung kanyang utos maangkin mo. Kasi sabi ng Panginoon na huwag kang mapagmataas dahil kapag mapataas ka, ipababa ka. Kaya kung gusto mong maangkin yung birtud ng mga mutya, kailangan makapagkumbaba ka para maangkin mo ang mutya na may kapangyarihan. Ayan po ang paggamit ng mutya ng ipo-ipo. Kahit hindi ipo-ipo, ay ganun rin ang paggamit. Ayan po yung mutya natin sa araw po ngayon. Nakuha ko po ito araw ng Friday at ngayon ko lang ito i-vlog kasi gusto ko talaga na makita ng maayos at maninag ng mabuti kung ano ang aura ng mutya na ating nakukuha. Kaya ngayon, na-vlog ko na para kung gusto niyong mag-inquire sa aking ganitong klaseng mutya, pwede kayo mag-inquire at magtatanong para pag-usapan natin ang price sa mutya na inyong baliklimos sa akin. Kasi hindi lahat ng pwedeng tao makakuha nito. Kailangan yung espiritu niya ay pwede natin malaman kung ano ang kalidad sa kanyang pagkatao. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless po sa iyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.